Ang likhang sining ni Rodrigo O. Almozara na The Birth of a Founder ay maituturing na isang makapangyarihang biskwal na pagninilay, hindi lamang bilang isang obrang pansining, kundi bilang isang makasaysayang paglalangkap ng buhay at mga adhikain ni Dr. Manuel V. Gallego, ang ginagalang na tagapagtatag ng Manuel V. Gallego Foundation Colleges. Gamit ang estilong realismo, isang anyo ng representasyon na maaaring ituring na paraan ng pagbawi sa makataong naratibo mula sa kolonyal na estetika, ang obra ay nagsisilbing parehong talambuhay at komentaryong panlipunan hinggil sa makapangyarihang gampanin ng edukasyon, agrikultura at bayanihan sa muling pagbangon ng lipunang Filipino matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nagsimula ako kay Dr. Gallego. Itong kay Almozara, Rodrigo O. Almozara, ay na-meet ko siya 2023 na nung bumisita dito at kanya nakwento yung kanyang personal encounter kay Dr. Gallego. At kinukwento niya yung kabutihan nitong matanda sa kanya. Doon ko napag-alaman na siya pala ang unang principal ng high school department dito noon. Malaking tulong yung namayapa naming kaibigan, si Jeff Ortiz. Actually, siya yung nakapagbanggit na may painting sa opisina namin. Matagal na daw na nakasabit yan doon. Kaya nung dumating, nung inoccupy nila yung opisina, ay dinatnan nila na kung ano yung nakikita natin yun sa heritage, ganyan siya. Sa gitna ng komposisyon ay makikita ang matikas at matatag na figura ni Dr. Gallego. Sumasagisag sa kanyang hindi matitinag na paninindigan bilang lingkod bayan. Ang busto ni Dr. Gallego ay lumilitaw bilang sentrong figura na may dignidad at intelektual na aura. Sa halip na isang pasibong karakter na produkto ng kolonyal na edukasyon, siya ay inilalarawan bilang aktibong ahente ng pambansang pagbabago, bilang bunga ng pagsasalubong ng kolonyal at katutubong kultura. Napapalibutan siya ng mga tagpo mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, akademya, manggagawa, magsasaka, profesional, kababaihan at kalikasan. Ang mga larawang ito ay hindi lamang sumasalamin sa kanyang mga mithiin bilang abogado at lider sibiko, kundi nagsisilbing kolektibong alegorya ng kanyang advokasya para sa makatao, makatarungan at makabayang pag-unlad. Maaaring ipakahulugan ang obra bilang isang pagtatangkang buuin muli ang pambansang pagkatao sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa mga lokal na tauhan, espasyo at gawain, mga elementong kadalasang binura o binago ng kolonyal na pagtingin. Sa popular na atake ng pagpinta ay maaaring maghayag dito ng kompleksidad ng buhay. So, yung tradisyon o disiplina, halimbawa sa pagpinta, ay given na yun, na hindi porke cubismo o surrealismo, sila lang ang may kompleksidad. Hindi, kasi ang sa tingin ko, lahat ng anyo ng visual arts ay nagpapahayag ng kompleksidad ng buhay. Mahalagang tandaan na nilikha ang obrang ito ni Rodrigo O. Almozara sa gitna ng magulong dekada 70. Sa panahon bago ideklara ang batas militar at habang umiigting ang tensyon ng Cold War sa Pilipinas. Sa ganitong kalagayan, maaaring basahin ang likhang sining hindi lamang bilang pagpupugay sa isang mapanlikhang tagapagtatag, kundi bilang sining ng paglaban, isang bisyonaryo at makabayang pagtanaw sa muling pagbubuo ng bansa sa gitna ng panlipunang kaguluhan. Isinilang noong taong 1944 sa Legazpi, Albay si Rodrigo O. Almozara na kasalukuyang naninirahan sa Waipahu, Hawaii. Isa siyang tahimik, mapagmasid at mapagmuning pintor na sa edad na 80 ay patuloy pa ring may sigasig sa sining. Nagsimula siyang magpinta noong taong 1960 at ang kanyang mga likha ay nakasentro sa realismo at tradisyonal na pagpipinta, gamit ang oleo bilang pangunahing medium. Sa lahat ng kanyang obra, ang The Birth of a Founder ang pinakamalapit sa kanyang puso. Ipininta niya ito bilang alay kay Ambassador Manuel V. Gallego,
isang leader na kanyang lubos na iginalang at hinangaan. Halimbawa sa painting na ito, kaya ako nagka-interest. Kasi yung vision o tinatanaw ng mata ni Dr. Gallego ay ikinonvert niya, isinalin niya sa anyong visual at nakatulong ito ng malaki upang mas mabilis na maunawaan ng mga tao nakakita ng pinta ang layunin ng kanyang ni Dr. Gallego na sa susunod na 2, 3 hanggang 5 dekada ay magiging ganito na ang kanyang eskwelahan o ang buong probinsya. Bilang kinatawan ng Nueva Ecija noong taong 1931, isinulong ni Gallego ang mga batas na nakatuon sa reforma sa lupa, karapatang bumoto ng kababaihan, edukasyon, kalusugan at higit sa lahat, wika. Siya ang may akda ng mga panukalang batas na nagtaguyod sa paggamit ng katutubong wika sa edukasyon at nagkaroon ng mahalagang papel sa pagpili sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Ang kanyang advokasya sa wika ay sistematikong makikita sa isinulat niyang panukalang batas, ang House Bill No. 588 ng 9th Philippine Legislature, na naglalayong gamitin ang mga katutubong wika, partikular ang Tagalog, bilang wikang panturo sa mababang paaralan. Mula sa mas pangkalahatang paggamit ng katutubong wika, naging mas tiyak ang layunin sa House Bill No. 2182 na gamiting panturo ang Tagalog sa unang 4 na taon ng elementarya sa parehong pampubliko at pribadong paaralan. Ang di pagkilala sa kanya sa mga opisyal na tala ng kasaysayan ay hindi lamang isang pagkukulang, kundi isang uri ng epistemikong karahasan, isang sistematikong paglimot sa mga taong tunay na nagtaguyod sa interes ng bayan. Sa ganitong pananaw, mahalagang muling isulat at igiit ang kanyang papel sa kasaysayan ng wikang pambansa. Sa ibabang bahagi ng The Birth of a Founder, isang makapangyarihang imahe ng Pilipinas ang namamayani. Naroon ang mga kabang-kabang palay, kumpol ng dayami, bahay kubo at iba pang detaling masusumpungan lamang sa kanayunan, lalo na sa mga lalawigang gaya ng Nueva Ecija. Ang mga elementong ito ay hindi lamang palamuti ng kaligiran. Sila ay mga biswal na pahiwatig ng agrikultura bilang gulugod ng ekonomiyang Pilipino at sagisag ng pambansang identidad na nakaugat sa lupa, sikap at ani ng masa. Yung hybridity sa bahagi niya, kasi edukado siya, then at the same time, yung kanya natutuhan sa dalawang panahong ito, later on gagamitin niya para kumambyo sa larangan ng nasyonalismo. Yung mga ganitong klase ng individual ay sa tingin ko likas sa kanila yung pagtanaw sa hinaharap. At isa diyan yung pagtatayo dito sa eskwelahan na ito, ang dati Central Luzon Education Center, naging Central Luzon School of Nursing, then paglaod na yung naging Manuel B. Gallego Foundation Colleges. Ang representasyon ng mga tagpong agrikultural at pamayanang Pilipino sa paligid ng buso ni Gallego ay nagsisilbing kontra-naratibo sa mga kolonyal na pagtingin sa kanayunan bilang atrasado. Sa halip, ipinapakita ang lipunang rural bilang bukal ng kagandahan, sipag at kolektibong pagkilos. Sa pagsasama ng kababaihang naghahabi at nagtuturo, itinatampok din ang kababaihan bilang tagapagdala ng kaalamang katutubo, isang anyo ng epistemikong pagbalikwas sa patriarkal at kolonyal na kaayusan. Ngunit hindi natatapos ang naratibo sa rural na tanawin. Sa parehong obra, namumukod ang presensya ng mga konkretong gusali, malalaking estruktura na tila kumakatawan sa industrialisasyon at modernong pag-unlad. Ang kanilang pagsulpot sa likuran o gilid ng tanawin ay tila indikasyon ng isang paparating na panahon. Isang panahong hindi paganap sa mga taon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit isinisilang sa imahinasyon ng artista. Sa ganitong pagsasanib ng agrikultura at industriya,
lumilitaw ang obra bilang isang bisyon ng pambansang hinaharap. Isang bansang hindi nahiwalay ang rural at urban, kundi pinagbubuklod sa layuning kaunlaran. Ang eskwelahan na ito ay nagtataguyod doon sa kanyang mga nakikita sa hinaharap na una, kinakailangan mapalakas ang agrikultura. Kaya niya tinayo yung agricultural school sa Nampikwan kung saan binigyan niya ng oportunidad yung mga walang access o walang kakayahang makapag-aral sa Maynila o kaya sa Central Luzon State University. At ikalawa ay yung usapin ng mekanisasyon sa agrikultura. Kapag sinabing mekanisasyon ay sa aking palagay ay may pagsasanib na ng industriya at agrikultura. Ang agricultural school sa Nampikwan noon ay nagbibigay din ng kurso na may kaugnayan sa paghahabi ng tela. Sa ganitong diwa, ang The Birth of a Founder ay hindi lamang pagpupugay sa isang tagapagtatag, higit pa sa isang portrait composition. Sa pamamagitan ng biswal na naratibo, mula sa mga kalabaw at palayan hanggang sa mga pabrika at taong bayan, ang sining ay nagiging daluyan ng pambansang imahinasyon. Isa itong alegorya ng kolektibong pag-asa, ng bayan na muling bumabangon at nagpapasya para sa sarili. Sa konteksto ng The Birth of a Founder, ang bisyon ng isang lipunang pinagbubuklod ng agrikultura at industriya ay maaaring basahin bilang isang revolusyonaryong panukala, isang sining na naghahain ng alternatibo sa kolonyal na kaisipan. Hindi ito imitasyon ng kanluran, kundi paglikha ng isang lipunang nakaugat sa sariling lupa, talino at guni-guni. Sa huli, ang obra ni Almosara ay maaaring ituring na pagsasabuhay ng panawagan ni Frantz Fanon. Ang pagtatayo ng isang bagong mundo, hindi bilang kolonyal na replika, kundi bilang bunga ng panibagong pagkamamamayan, pabubuklod at paglikha. Ang The Birth of a Founder ay maituturing na isang postkolonyal na artefakto na nagpapanumbalik sa boses ng lokal na bayani, muling bumubuo ng pambansang identidad at bumabasag sa katahimikan ng opisyal na kasaysayan. Ito ay hindi lamang produkto ng sining kundi isang aktibong interbensyon sa diskursong historikal. Sa pagbabalik ng alaala ni Dr. Gallego sa pamamagitan ng sining ni Almosara, muling nabubuksan ng usapin ng dekolonyalistang tungkulin ng sining. Sa ganitong pagbasa, hindi na lamang si Gallego ang isinisilang sa obra, kundi ang mismong bayan. Iniimbitahan ko po kayo na basahin ang orihinal na papel sa wikang Ilocano na kasama sa antolohiyang Suring Sining na ilalathala ng NCCA sa pakikipagtulungan sa Katipunan Journal at Ateneo Art Gallery.